Sabi dito isang gago, Sir, bakit magkaiba yung birthday mo? Anong pakialam mo kung magkaiba birthday ko? Oh, kung paano sabihin ko dalawa birth certificate ko? Oh, at pareho nasa korte. Kaya nga sabi ko, pumunta ka sa branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon, tanga. Nang hindi comment ka ng comment ng puro kabubuhan dahil lumalabas na gunggong ka rin o kininam. Fake news din, pag narinig mo, pinaniniwalaan mo, tanga. Ang liwa-liwanag yung sinabi ko, pumunta ka ng branch 15, RTC Manila. Humingi ka ng file doon dahil yan naging kaso yan. May decision doon. Para malaman mo kung ano yung decision ng korte, hindi nagpapakabobo kayong pare-parehas. Ano na? Bobo mo, sige, pasok mga troll. Oh, pasok. Pinag-ina nyo? Ayan. So, magandang umaga, Bungo. Magandang umaga. Kumusta ka naman? Oh, okay naman. Excited. So, anong masasabi mo sa mga kaganapan ngayon? Nagiging exciting kasi siya. Kasi katulad nung sinabi ko sa mga ibang vlog ko before. Maganda yung pagkakadating ni Sir MG at yung mga some of the information na inaasam-asam natin biglang nalaglag sa ating mga kamay. Yeah. Oo. Okay. So, ano ba yung laging sinasabi nito ni kung naalala mo, 'di ba? Ano yung lagi niyang sinasabi? Ano yung pinakamalaki? Regarding sa niya, sa yung 'di ba ang main issue kasi dito yung identity niya. Oo, 'di ba? yes. So may mga debate kasi na Francis Leo Marcos ba talaga siya o Norman Mangusin? Di ba? Oh, so yes. meaning yung may mga nagsasabi na hindi ka naman hindi ka naman talaga totoong Marcos eh. Ang lagi niyang hamon kasi tanga, may desisyon na yung sa anti-Elias ko. Pumunta kayo sa anong branch yun? Branch 15 daw ng Branch 15 diba? ng kumuha kayo doon, public na, basahin nyo. Alam niya naman na wala namang mag-aaksaya ng oras na na pumunta doon. Ito ang good news, no? Oo. Dahil kay MG. Oo. So, paalala lang sa lahat, no, yung mga nag-e-expect na lalo na doon sa mga nagsasabi na nakikisakay lang kami. So, iba yung topic namin kay MG. Ibang aspeto, hindi yung tungkol sa kanila mismo per se. So, meron kami mga Kasi ibang nila parang alitan talaga nila yun eh. So, ito na. Will the real Norman Mangusin please stand up? Yung question sa real identity ni ni Francis Leo Marcos, tuwing tinatanong siya, katulad ng sinabi mo, sa kanyang mga totoong pagkakakilanlan, ang lagi niyang sinasabi na siya si FLM at yung NAM ay siya. No? At tuwing hihingi tayo ng clarification, yes, no, tuwing hihingi tayo ng clarification, ang lagi niyang sinasabi, parehong siya yun. Pinagtibay daw ng RTC. No, yung illegal use of alias niya, yung kaso niya sa illegal use of alias na yung pagiging Norman Mangusin at FLM niya ay kinatigan daw ng Regional Trial Court, no. Dahil yan, challenge tayo na kumuha daw ng kopya ng desisyon, ito na, nagkaroon na tayo. Okay, ngayon papanoorin natin itong video ni Culaong, no? Hinatulan siya ng guilty. Tapos eventually na-acquit siya. No? At yan yung sinasabi niya, ang sinasabi niya doon, napatunayan niya daw sa korte na siya ay si FLM. So, dahil doon sa anti-Elias na yon. Dahil na-acquit siya doon sa anti-Elias na yon, parang ang lumalabas sa mga tao dahil na-acquit ako diyan, ako talaga si Francis Leo Marcos. Ito, panoorin natin yung video ni Francis Leo Marcos. Sa kanya mismo to nanggaling, ha. Tapos tunghayan natin kung gaano talaga kasinungaling tong taong to, no. Okay. Okay, ito na. Yan. Yan. Maliwanag ba? Desisyon ng korte. Yes, napakaliwanag, boss. Napakaliwanag. Tapusin natin ito once and for all. Okay.
Kasi ito public document naman to. So, para matapos na. Okay. Yan siya mismo yung nagsabi, no, public document yan. So walang problema kung ipapakita niya yan, at dahil pinakita nga niya yan, wala rin problema kung ipapakita natin. So tuloy. Public document naman to, makikita naman to. Maliwanag, Limor? Napakaliwanag, boss. Kopyang-kopya, boss. Kopyang-kopya. Okay. Republic of the Philippines. Basa mo ba, Limor? Basa ko, boss. Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 15, Manila. Ayan ang telephone number at ayan ang email nila. Okay, ang email nila RTC1 blah blah blah. Okay, versus ito, yung criminal case number Manila 20-0180-CR-ROO-00. Okay? CA number 142 as amended by RA 6085. Oh, please take note na hindi namin pinuputol pati yung mga detalye na yan kasi baka gusto nyo i-check, no? Baka gusto nyo i-check, no? Para makita nyo with your own eyes. Okay? Norman Mangusi ni Antonio alias Francis Leo Antonio Marcos o Francis Leo Marcos E. Antonio accused. Notice of order. Nakita mo? Yes, po. Okay. Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos E. Antonio blah 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 address. Ang Sinubuena So, pwede. Cybercrime Division CCD National Bureau of Investigation Taft Avenue Manila. Attorney Romar B. Camry Unit 40410 the One Executive Office Building number 5 West Avenue Nayong Kanluran Quezon City 1126 NCR. The Honorable Presiding Judge of Metropolitan Trial Court METC Branch 28 Manila. Yan. Okay, yun yung Branch 28, yun yung METC na kinonvict daw ako. Okay? Yes. Opo. Sabi, greetings. You are hereby notified by this present that on the 22nd day of February 2023, an order was issued. An order was issued in the above entitled case, copy of which here to attach. Manila, Philippine, March 1. O paliwanag natin kung ano yung binabasa niya na yan. Yan yung notice of yan yung notice of decision na sinend doon sa mga ano. Hindi yan sa PINA. Hindi yan sa PINA, no. Notice of Sa order. Buena. Oo. Ibig sabihin, sinasabihan yung mga nakasulat dito, si FLM, ayan nakasulat, no. Ayan, no, si FLM, yung ano Cybercrime Division, ito si ano yung parang abogado to Camry. Tapos yung presiding judge na meron na silang decision regarding doon sa appeal ni FLM. So, yun yung para hindi kayo malito, no? Tapos ngayon naka-attach daw diyan with kasama ng document na yan yung mismong decision. Okay, so Tsaka itama, wait lang. 'Di ba, ang issue na ito, una muna nahatulan siyang guilty. 'Di ba? yes. Then nag-appeal sila. So ito na yung decision ng appeal. Yan yung decision ng appeal. Okay. Yes. Kaya ini-establish natin, totoo talagang nahatulan siya ng guilty. Nag-apila sila. Tapos ito na yung decision. Oo, so ito na yung decision, no? Okay, so ayun na makikita nyo. Binuksan, Okay. ayan. Republic of the Philippines. Oh, okay, para saan yan bungo? Yung bakit merong dalawang pinapakita ano? Kasi dito sa kanan kasi, na ito yung video nila FLM sa kanan, di ba? Dito Yeah. kasi makikita nyo, may mga parts dyan na nililihim siya eh. Hindi niya binabasa. Hindi niya binabasa. Sige. Tapos nandito sa kaliwa, nandito mismo yung Full. yung full, oo. Ngayon, since ito ay public document, no? Siya na rin na nagsabi. Oo. Pwedeng kayong pwede yung i-download ito kung gusto nyo. Tapos pwede nyong i-verify kung ito ba ay totoo, no? Andiyan meron namang number, tapos may kung anong branch number, tapos telephone number. Pwede nyong gawin 'yan, no, for your own perusal. If you may, i-upload namin ito, no. Okay, so good. Philippines, yan na. Decision, okay? On appeal, the judgment dated 04 August 2022
of the Metropolitan Trial Court Branch 28 Manila in criminal case number M-MNL-20-04180-CR, finding herein accused appellant Norman Mangusin E. Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, guilty beyond reasonable doubt for violation of Section 1 and 3 of the Commonwealth Act number 142, an act to regulate the use of aliases as amended by the Republic Act number 6085 on the anti-alias law. Okay, so dito sa may part na yon, yung binasa niya, yung kakabasa niya lang, yun yung yun yung nature, sinasabi dito kung ano yung nature nitong decision na to. At ang decision nga na ito ay decision sa appeal. Okay. So, tuloy natin. Tama? Ito yung decision ng Branch 28. Narinig mo, Kalimor? Go ahead, boss. Go ahead po. Opo, naririnig po. Alright. Sabi dito, the fact in an information dated July 15, 2020, filed before the Metropolitan Trial Court Branch 28, Manila, accused appellant Norman Mangusin E. Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, was charged with violation of Section 1 and 3 of the Commonwealth Act of 142 as amended by the Republic Act number 6085, committed as follows. Okay. Ito na. Okay? Thereto, City of Manila, thereto, in the City of Manila, Philippines, the said accused did then and there willfully, unlawfully, and feloniously use the name Francis Leo Marcos. Yun yung akusan nila sa akin. Feloniously, ina-accuse ako. Okay? Na inaccuse ako na feloniously na ginagamit ko si Francis Leo Marcos E. Antonio, which name is different from the one with the registered at birth at the local civil register with Norman Mangusin E. Antonio, and pretend himself as Francis Leo Marcos E. Antonio. Okay? Pretend. Nagpe-pretend daw ako. Yung part na binasa niya na yun, ang tawag dyan ay information. Ang information dyan naglalaman yung kung ano yung supposedly ginawa niyang contrary to law. So, ayan. Okay? O, tuloy natin. Okay? Yes po, boss. In public and private documents such the apprehension data, arrest information sheet, Philippine passport, driver license, and PIN ID issued by the Bureau of Internal Revenue without stating or affixing his real name or original name and all name aliases or pseudonyms he is or have been authorized to use. Ayan. Contrary to law. Yun ang sinasabi nila. During the arraignment on 20 October 2020, accused appellant Norman Mangusin E. Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, with the assistance of counsel, pleaded not guilty to the crime charge. Okay. Therefore, pre-trial and trial on the merit ensued. At the trial, the prosecution presented the following witness: Attorney Richel Abilida, ito yung mga NBI, Bernard Corrales, Adolfo Michael Estrada, and Luz L. Perez, and documentary evidence tending to prove the following. Kumbaga, papatunayan nila yung mga susunod. Nakuha mo? Yes, boss. Sabi niya, on 19 on May 2020, the accused appellant was... Magko-comment lang ako, no? Di ba ano to? May PhD. Oo. Ba't parang di siya marunong bumasa? Yung may mga dapat may S nila, walang S. Oo, tsaka yung, di ba yung ano? Okay, yung binabasa niya na ngayong part, no? Ito hindi to alam ng marami, no? Kung gusto niyo malaman, no? Ano yung pre-trial at saka yung trial. Sa pre-trial, pinag-uusapan doon kung ano yung mga ipapasang document as evidence. Ano yung mga papatunayan supposedly. Yun yung part na pre-trial. So, ayan. Tapos sino yung mga magiging witnesses. So, sa prosecution, yung mga NBI, yung tsaka mga documentary. No, okay, tuloy. Arrested for violation of Republic Act 8050, otherwise known as the Revised Optometry Law, in 1995. Thereafter, he was brought before the Office of the National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, for proper documentation. Ito yung sinasabi nila. Yes. Okay? Some of the documents seized from the accused appellant were his passport bearing the name of Francis Leo Marcos. Yung passport ko to, Francis Leo Marcos.
On 20 May 2020, upon inquiry, the pertinent document, the name Norman Mangusin E. Antonio appeared on the record clearance dated July 8, 2004. Okay? Ay, di ba, alam mo yung nangyari dyan, Bungo? Ano nangyari dyan? Sa part na yan? Di ba, nahuli siya sa optometry law, okay? Oo. 'Di ba nung part na yun yung yun yung kauna-unahang warrant of arrest na hinain na sa kanya, tama? Sa optometry law. Ngayon, nung kinuha siya ng NBI, ang SOP kasi ng NBI doon, kunin yung biometrics niya. Yep. Tama? Yung mga mga thumbprints, di ba? Oo, mga ganon. Dahil SOP yon, i-scan yun ng NBI ngayon kung may iba pang records. Lumabas yung human trafficking. Okay. So, malinaw yun ha. Malinaw, okay. So, tuloy natin. Okay. Wait lang, para maintindihan din ng tao kasi ang palabas niya kasi nung araw noon, nung nahuli siya, tinaniman ng kaso. Kasi yun ang pinapakalat ng mga supporter niya dati, tanim kaso. Parang ang dating kasi, ang dali lang magsampa ng kaso. Na porkit ayaw nila kay FLMA, oy, dagdagan mo ng kaso, hindi ganun kadali. Yun ang doon, kaya naglitawan yung mga kaso kasi nga kinuha yung biometrics niya. 'Di ba? At iniscan sa computer, lumabas ngayon yung kaso ng Norman Mangusin. So, tama yung sinabi ni Bungo, no? So, malinaw dito na noong nagkaroon ng nung hinuli siya ng cybercrime ay ng NBI, okay? Yung mga dokumento niya nakasulat doon FLM, Francis Leo Marcos. Passport ganyan. Pero nung nakita siya sa NBI records, siya mismo ay si Norman Mangusin din. No, kasi ayun yung katulad ng sinabi ni Bungo, tinignan yung kanyang mga biometrics, lumabas yung nakasulat na Norman Mangusin, siya yun. Okay, so tuloy natin. Page record also showed the Office of the Civil Registrar General of Manila issued a certification dated January 2013 certifying that the name Francis Leo Antonio Marcos does not appear to have any record of birth in the city of Manila. Paano? Hindi naman ako sa Manila. May part ba na City of Manila na nakasulat dyan? In the city of... Ito yung pilit niya nililigaw. Yes. Tignan nyo tignan nyo yung dito sa does not appear to have. Ang tawag dito, hindi niya pinakita yung part na yun. Pero dito, nakasulat dito, certifying that the name Francis Leo Antonio Marcos does not appear to have any record of birth. Walang nakasulat na Manila doon. Sinabi dito, Civil Registrar General, ibig sabihin yung pangkalatan. Hindi mo kailangang ipanganak sa Maynila para malagay ka dyan sa Civil Registrar General na yan. So yan parang ang sinasabi niya kasi yan, Civil Registrar lang ng Manila. Parang pinapalabas niya dyan na na wala daw sa Manila. Paano magkakaroon sa Manila? Hindi naman ako sa Manila pinanganak. Parang gano'n yung... Gano'n yung sinasabi niya. Ngayon kahit ipanganak ka sa Sulu, ipapadala yan sa Civil Registrar General. Para saan? Pag kumuha ka ng PSA mo, lahat yan ay nasa depository ng Civil Registrar General. Bakit gano'n? Kasi katulad ko, pinanganak ako sa isang part ng Metro Manila na laging bumabaha. Nung nagkaroon ng Ondoy, nawala yung mga records doon. So meron pa rin tayong records na nandoon kung nasaan yung yung lahat ng mga mga civil registry. Nagtatago. Oo. Yun. So yun yung Manila. Yan yung pinagkukunan ng PSA pagka kumuha ka ng birth certificate. No? Okay, so ayan. Pero malayo doon sa sinabi niya dito na i-rewind mo nga ng konti, marirewind mo ba ng konti? Manila issued a certification dated January 2013 certifying that the name Francis Leo Antonio Marcos does not appear to have any record of birth in the city of Manila. Okay. Paano? Hindi naman ako sa Manila kinasal, pinanganak. Di ngay tanga. Okay. Eto na. Wala ka nasan. Was using both the name Leo Marcos and the name of Norman Mangusin
Okay, so ayun no, kitang-kita natin. So tuloy natin, balikan natin ng konti. Was using both the name of Francis Leo Marcos and the name of Norman Mangusin. At that point, the accused was arrested for violation of Commonwealth Act. Kumbaga, ginamit ko daw parehas yung pangalan. So ayun, no? Nung nahuli siya dahil sa optometry law, kinasuhan na rin siya ng illegal use of alias, no? Illegal use of alias. So, tuloy natin. Noong time na yon, okay? The prosecution alleged, eto na yung mga alleged nila, ang dami. Okay. Okay, take note dito sa part na to, Bungo. No, sabi niya, ibalik natin ng konti. Sabi, the prosecution alleged, no? Ganyan, no? Sige, tuloy natin. Nasaan na? Was using both the name of Francis Leo Marcos and the name of Norman Mangusin. At that point, the accused was arrested for violation of Commonwealth Act. Kumbaga, ginamit ko daw parehas yung pangalan noong time na yon, okay? The prosecution alleged, eto na yung mga alleged nila, ang dami. Okay. Okay. The name Francis Pinutol. Pinutol na, no? Hindi na binasa yung ano. Oo, hindi niya binasa yung mga allegation, no? Ang unang allegation dito, the prosecution alleged that considering that the accused appellant used an alias name, Francis Leo Marcos, since 2007, and he only became a social media sensation this 2020, he is not one of those who are allowed to use the same. So bakit? Bakit, no? Ang mga allowed lang na ayon sa batas, ito yan, no, para makita natin. Ang mga allowed lang na pwedeng gumamit ng mga ng alias ay yung mga may pseudonym for literary, cinema, television, radio, or entertainment purpose. Ngayon ginagamit niya yung kanyang since 2007 yung Francis Leo Marcos. Pero hindi niya naman ginagamit yon nung time na yon, hindi pa siya celebrity, no? So hindi yan pen name, hindi yan screen name, no? Nung time na yon. So hindi pwede. Hindi pwede. 'Yun yung allegation ng ng tawag dito ng ng NBI. So tuloy natin. Tuloy natin, nasaan na ba? Okay. Play. under the name of Francis Leo Marcos. Yun yung sinasabi nila. Tama mo? Yes po. Ito na ngayon, nag-rebat yung abogado ko, pero Teka, bakit hindi niya binasa niya tong part na ito, no? Hindi niya to binasa na yun yung allegation sa kanya. Tapos ang sabi ng prosecution to prove the allegation, pinakita ng prosecution ito yung identity, yung verified identity ni Norman Mangusin at FLM, no? Ang mga pinakita ay yung PSA nagpakita ng manifestation. Hindi niya to pinakita, no? Hindi niya to binasa itong part na to, no? Sabi ng PSA, wala daw silang record ng Francis Leo Marcos. Ang meron lang daw ay yung Norman Antonio Mangusin. Okay, ulitin natin para walang hindi maging pakasabihin nyo, hindi naman daw yun yung sinasabi. Okay, ito yun, pakibasa. PSA submitted a compliance manifestation dated June 4, 2020, which stated that only the certificate of live birth of one Norman Antonio Mangusin, E. Antonio, Exist in the records, and that no records of birth existing under the name of Francis Leo Marcos. So malinaw, wala ring Norman Alejandro Antonio. Kasi ang dami niyang ginagamit na Tatlong passport So ayan, malinaw malinaw. Hindi niya 'yon binasa yung part na yan, which is very questionable. Okay, kung anong masasabi niyo diyan sa part na yan, bakit kaya hindi niya binasa? Mag-comment kayo sa baba, no? So tuloy natin. Ayan, the LTO on the other hand, yung LTO din nagpasa ng nag-issued a certification dated June 6, 2020. Okay, may driver's license ng Norman Mangusin. At nagmamatch yan doon kay FLM. The said license detail bears the face and image similar to the one posing as Francis Leo Marcos y Antonio. Okay, so pati yung civil registrar ng Baguio nandito na rin. Doon daw siya pinanganak, no?
Oo, yung una. Oo. Okay, where Francis Marco claimed Francis Leo Marcos dapat yan, di ba? Claim to have been born based on various documents he filled out. Oh, kasi yung document sa LTO tsaka dun sa passport, tiningnan nila kung ano yung pinasa dun na documents eh. Ang nakikita nilang birth certificate na pinasa dun, yung birth certificate na hindi nag-exist sa sa PSA. Oh, yes. O yan, nakasulat yan na there is no birth under the name Francis Leo Marcos sa Baguio. Wala. As in wala. Wala sa PSA na Francis Leo Marcos. Okay. So, Kaya yung sinasabi niya na na napatunayan na ako talaga si Francis Leo Marcos nung na-acquit siya sa anti-alias. Hindi yun yung konteksto. Oo, yes. So, tuloy natin. Sige, tuloy natin. Mamaya babasahin babasahin natin kung bakit siya na dismiss. Bakit na dismiss yung kaso sa kanya. So tuloy natin. Kung hindi ako sumali doon sa hindi ako nagpakita. Sa court, ayoko. Ayan na natin. Tama mo. Yes po. Eto na ngayon, nag-rebat yung abogado ko, pero hindi ako sumali doon sa hindi ako nagpakita. Nagrebattle daw. Ito na yung binabasa niya part to. Ito, nakikita ba natin? To rebut the evidence of the prosecution, the defense presented Rico D. Peñaranda and Remedios Mangusin. Tapos may sinabi pa siya, this is very interesting, no? Pakinggan natin. Sa court, ayoko. Sabi ko, useless eh. Okay? Hindi daw siya pumunta sa court kasi useless. Bungo, if ever for example, sinabi ko sa'yo na may utang ka sa akin na 1,000 na 100,000 sabihin natin. Sinabi ko sa court 'yon. Hindi ka pumupunta sa hearing, anong mangyayari? Pwede ka dun, 'di ba? Parang sign of guilt 'yun. Yes, oo. Pagka hindi mo sinagot yung allegation, ibig sabihin ina-admit mo na totoo 'yun. 'Di ba? Tama. So ngayon, sabi niya useless daw. So, useless daw. Kaya hindi siya pumunta dito sa METC. Hindi yan useless. Tapos, Okay. ito na, sige. To rebut the evidence of the prosecution, para pampasinungalingan yung evidence of ng prosecution. The defense presented Rico D. Peñaranda and Remedios Mangusin E. Antonio. Rico D. Peñaranda, the civil registrar of the etc. Okay? O si Rico Peñaranda yung registrar ng Tarangnan, Samar. Okay. Siya yung registrar ng Tarangnan, Samar. Okay, so tuloy natin. Nag-testify siya in favor of FLM, no? Okay. Nag-testify siya na siya nga daw yung tag dito, yung siya yung civil registrar sa Samar nung Kaya dyan nagtataka lahat ba't napunta sa Samar bigla yung mga nasa passport niya at driver's license niya ang place of birth doon Baguio. Diba? Yes, oo. So tuloy natin. Ito na yung page 4 nung decision. So tuloy natin. Game. Okay? Yes po. Ang sinasabi ng local civil registrar representative of Francis Leo Antonio Marcos, he issued a civil registry number form -A1 IA indicating the following registry number. Ayan na. Kumbaga nag-present ng birth certificate ang nanang ko. Okay? Nanang niya daw yung nag-present ng birth certificate. Malinaw naman na si Peñaranda yung nagpe-present. Oo. Diba? Kitang-kita natin niya. Yan yung sabi niya, hindi yan yung sabi namin. Iba yun. So, tuloy natin. Date of registration, 29 December 1979. The name of child, Francis Leo Antonio Marcos. Sex, male. Date of birth, 29 December 1979. Place of birth, etc. Name of mother, Remedios Baking But Antonio. etc. But wait lang, ba't inaano niya yun? Hindi niya Yung mention yung Samar. Oo nga, oo. Date of birth, ng Western Samar. Hindi niya binanggit. No? Kasi sabi niya, sa Baguio po ako pinanganak. May mga ganun-ganun, di ba? Oo. So,
Kailangan mo pa bang ikorte yan para malaman na hindi totoo yung sinasabi niya? My goodness. So tuloy natin. Name of mother, Remedios Baking Antonio, citizenship of mother, Filipino. Tuloy. Filipino, name of father. Yan, ang liwanag. Pacifico, Edralin Marcos. Citizenship of father, Filipino. Okay. So, bakit mahalaga itong part na ito? Ito yung nag-present yung Peñaranda, 'di ba? Yung Rico Peñaranda, nag-present siya ng evidence na may civil registry form daw na ginawa noong December 29, 1979. Na-register daw noong December 29, 1979. So, ibig sabihin mismong araw na pinanganak siya, no? Oh, nirehistro din. Tapos dito, birthday niya, December 29, 1979. December 29. Sa Samar, okay? Tapos, yan yung nakasulat doon sa birth certificate na supposedly nagpapakilalang siya si Francis Leo Marcos. No? Siya yung, tandaan niyo yung mga detalye na nakasulat dito, ha? Hindi, ito yung birth certificate na supposedly Francis Leo Marcos, no? At kung ano yung sasabihin ng korte dito sa part na yan. So, tuloy tayo. Date of marriage of parent not stated. Place of birth of place of marriage not stated. After the issuance of the said civil registry form, IA 1A, he thought that he drew a letter dated 20 January 2021, forwarded it together with the certificate of live birth of Francis Leo. Okay, so ibig sabihin, kailan lang pinadala yung kanyang birth certificate? Nung umaandar na yung kaso. Oo. January 20, 2021, di ba? Oo. Umaandar na yung kaso nung time na yan. No? Saka lang pinasan galing sa supposedly civil registry ng Samar. So, okay, tuloy natin. Ulitin ko umaandar na yung kaso nung pinasan nila yan. Saka lang nila na ano. Oh yes, Statistical Specialist of the Philippine Statistic Authority. Okay. Eto na. O ba't hindi niya ini-skip niya yung Katbalogan Samar? Oo, hindi niya binasa na sa Katbalogan Samar na PSA daw, supposedly yung niya. He did that because he found out that the registration of birth of Francis Leo Marcos has not been forwarded to the PSA. Ito yung tanong doon. Ito yung argument ko din kay Baarde Kung hindi na-forward sa PSA, ano yung birth certificate na pinang-apply doon sa passport at driver's license? Yes. Oo. Malinaw. Yun ang argument kasi, 'di ba? Sabi ni Baarde noon, ayun may ID. Yun nga ang tanong ko, kung hindi na ipasa at na-forward lang nung January 20, 2021, ano yung pinang-apply niya ng passport na ni-renew. Yes. O, di ba? Medyo questionable na dyan sa part na yan. Questionable na sa part na yan. So, ngayon, ito, pakinggan natin yung testimony ni Nanang Remy. No? Pakinggan natin yung testimony ni Nanang Remy. Okay. Was not yet been forwarded to the PSA. Eto na. Remedios Mangusin. Sino yung humihilig? Apilan. May humihilig ka dito sa video, no? Oo. Video nila yan, di ba? Oo, video nila yan. Oh, yes. So, tuloy. Ito na yung yung pinagmamalaki ni FLM na testimonya daw ni Nanang Remy. That during basahin mo limon. During the childhood span, he was known in their place as Lorenzo. Yun ang talagang pagkakakilala sa akin. Lorenzo. Hindi ko alam kung bakit binibigyan niya na importansya yung part na yan. Oo nga, no? So, hindi naman yan yung issue. Ang issue dyan, siya ba si Norman? Ang issue dyan, siya ba si FLM? May FLM ba talaga? Yun ang issue. No, ginamit niya ba yung pangalan niya in violation ng CA 142? Okay, so tuloy natin. In Bulacan. After she gave birth to Francis Leo, Dr. Pacifico Iman. Yan. Parang wait lang i-rewind mo nga, may in-skip na naman siya Sige. Okay. Doon sa may Remedios, the mother of the accused. Pacific. Okay, wait lang.
In Bulacan, that during Mangusin, the mother of the accused, appealant, testified that during basahin mo limon. During the childhood span, he was known in their place as Lorenzo. Yun ang talagang pagkakakilala sa akin. Lorenzo. In Bulacan. After she Iniskip niya na yung ano, di ba? Iniskip niya na yung part na her son was born September 29, Oo. 1979 na magko-conflict do sa birth certificate. O, tuloy na. Ipakita natin dito yung birth certificate na inano. Yung birth certificate na tawag dito. Tawag doon? Yung birth Ayan, certificate na sinabi ni Peñaranda kanina. Ito, Peñaranda. Sabi dito, yung birth certificate daw na nakarecord sa kanya ay December 29, 1979. pinanganak nung mismong araw. Date of birth, December 29, 1979. Place of birth, Tarangan, Western Samar. Pero yung pinresent ni Remedios Mangusin, Conflicting ano? September 29, 1979. Sa Bulacan. Bulacan. Oo. No, after she gave birth to Francis Leo Marcos, sige, sila yung magbasa, no? Doktor Pacifico E. yan. Okay, ang nag-register daw. Sige. Ang nag-register daw ay si Pacifico mismo. Doon sa Tapos in 1996, at the age of 17 years old. Ano ba talaga? Okay, sige, tuloy natin. Tuloy na. Fortuna Embarba at that time. Hindi, ulit. Parang hindi in-skip niya na naman. Oo, sige. Yan. Pacifico E. Yan. Ang binasa lang nila diyan yung Pacifico Marcos. Tapos nag-skip na sila. Oo. Yung in-skip na part, yung in 1996 at the age of 17 years old, no, yun yung in-skip. O pwede nyo mabasa. Together with Fortuna Embarba, at that time, Dr. Pacifico E. Marcos and Fortuna Embarba were calling his son, Francis Leo Marcos. Okay, yun yung testimonya ni Remedios. Diba kung tutuusin, masyadong conflicting ito dun sa una. Yung dalawang witness niya hindi nagkasundo. Nagsalpukan. Oo. Pero meron pa yan, pakinggan pa natin. No? Sige. Pakinggan pa Wait natin. lang, ipakita mo nga yung video. Na piniplay mo. Okay, so ito. Yan, dito na kino-cover niya na dyan sa part na yan. Oo, yes. Ayan o. O, diba? I-rewind mo ng konti. Habang binabasa niya, kino-cover na ni FLM. May tinatago na si FLM dyan. Ayan o. Mangusin. Ang bilis. The mother of the accused, appealant, testified that during basahin mo limon. During the childhood span, he was known in Iniiwas their niya na yung camera. Oo, Yun yes. talagang pagkakakilala sa akin. Lorenzo. In Bulacan. After she gave birth to Francis Leo, Dr. Pacifico E. Yan. O, tapos, Together with Fortuna Embarba, Tama. at that ginaganon niya na yung camera para hindi niyo mabasa. Diba? May copy tayo. Ayan o. Diba? Ganito yung deception na nangyayari eh. Yes. Kung tutuusin kasi conflicting yung yung dalawang witness niya. O sige, play Witness natin. niya yan ha. Huwag nyo kaming Oo. sisihin. Witness niya yan. Di ba? Yan yung supposedly magpapalakas ng kaso niya eh. No? Pero yung testimonya nila. Pero meron pa yan. Sige, pakinggan natin. No? Pakinggan natin. were calling his son, Francis Leo Marcos. Mga gago, di ba? Hindi ko naman ginamit yung pangalan na yan eh. Ibinigay sa akin eh, di ba? Binigay sa'yo. Pero yun yung sabi ni Remy Mangusin. Hindi yan yung sinabi ni Pacifico Marcos. Hindi na kasi makakapag si Pacifico Marcos dito ngayon eh. 'Di ba? Kasi patay na siya. So tuloy natin. Ito yung magandang part, no? Ito yung magandang part. Favorite ko tong part na 'to eh. Yung nakasulat dito yung susunod. Okay.
Ngayon, hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang na magsalita si mama. At saka si nanay naman ang Oh, mama. kumuha nung local civil register. Ano magagawa ko, nanay ko yan. Diba? Ito na. Upon the query of the court, O, ito na yun. Upon the query of the court, sige, pakinggan natin. Remedios Mangusin declared that upon giving birth to her son, he registered him as Norman Lorenzo A. Mangusin. Hindi Norman Mangusin. Norman Lorenzo A. Mangusin. Doesn't matter. Ah? It doesn't matter kung Norman Lorenzo or Norman ano. Lorenzo okay, o sige, tuloy natin. And his mother and his husband, Gilbert Mangusin, as his father. She also registered Bulacan. Okay, so bakit ako natutuwa dyan sa part na yan? Okay, so nag-testify, ulitin ko nag-testify ulit, sasabihin natin, si Remedios Mangusin, nag-testify siya na ang nag-register daw ng kanyang birth certificate ay si Pacifico Marcos. Pero now, nung nagtatanong na yung court sa kanya, doon nagkakaroon na ng examination doon sa mga tinatanong niya, umamin siya na siya yung nag-register. pero paano niya ito twist? Paano niya ito twist yan? Pakinggan natin. As the place of birth of her son. Statement to ng aking ina. Nakuha mo? Oh. Yes. Oh yes, proudly, no? Proudly. Pero dahil magagaling sila, on August 4, 2022, Oh, di ba hindi niya binigyan ng hindi niya pinaliwanag na in fact siya mo hindi niya nagigets. Hindi kasi ano kasi yan eh. Hindi kasi papabor sa kanya yan eh. Pag inano niya. Or yun nga, katulad doon sinabi mo, hindi niya lang Pag talaga binasa niya. nakukuha. Oo. Oo. Parang hindi niya nga nagigets. Oo. Kasi ang importante lang naman dyan yung decision eh. Yung mga yan, wala yan. Oo, basta yan yung sinasabi natin na yung pagka under stricter scrutiny, yung mga inaano niya, yung mga binabanggit niya, it fell. No? Tsaka hindi porkit na acquit, totoo na yung sinasabi niya. Okay, so ito wala pa yung decision na part dito Tinitignan pa lang natin yung mga presentation na ginawa nila. So diyan pa lang kailangan mo pa bang maging judge para makita kung saan nagkakamali. Di ba? Tuloy natin. to the court promulgated the appeal judgment, the dispositive portion of which read. Okay, wait lang. So papakita ko yung dispositive portion, no? Ito yung decision mismo ng yung decision mismo ng tawag dito ng METC, ng mababang korte, no? Ayan, ang dispositive portion, tumutukoy ito doon sa desisyon ng korte, no? Okay, so tuloy natin. So ibig sabihin, nag-rule ang METC sa akin doon sa dispositive portion. Tama. Ito yung ruling. Wherefore premises considered, judgment is hereby rendered finding accused Norman Mangusin E. Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, guilty beyond reasonable doubt of violation of Section 1, entry of the Commonwealth Act 142 as amended by Republic Act number 6085 as charged in the information, and hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment 3 years and to pay a fine of 10,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of insolvency. So this is 2022, no? So within 50 days nung lumabas yung promulgation na yan. Okay? So take it away, Norman. Anong ginawa nyo after that? So order. Yan yung yan yung in-order ng branch 28 ng METC. So talagang nag-guilty ka talaga. Guilty ka Oo, talaga. nag-guilty talaga siya. Oh, yes. Oo. So yan yung pinagse-celebrate natin noon. Nandun si Jack Pate noon. Diba? Nagkaroon tayo ng live stream dyan. Tuloy natin. 26 August 2022, the accused appellant filed a motion for reconsideration to the judgment dated 23 August 2022. However, the same was denied and the court opined
as the court, ako. Ibig sabihin ng ako, yung pinanggalingan ng decision. No? Sabi ng court, ako, yung pinanggalingan ng decision, METC, wala daw silang mahanap na reason kung bakit nila kailangang i-reconsider yung judgment. So, kaya sila umapela. Okay, sige nga, basahin mo nga, FLM, kung mali ako. No justifiable ground to reconsider its judgments. Kumbaga, pinagmatigasan na ng branch 28 yung kanyang decision. Tama mo? Yes. Yes po. Okay. Hence, this appeal. Eto na. Appeal. Ayan o. Then, November 2022, the accused appellant filed his memorandum of appeal. The plaintiff appealee, yung mga nag-akusa, on the other hand, did not file a memorandum. Okay, so Okay. nag-appeal. Alam na natin kung bakit na-dismiss yung kaso. Bakit ulit? Oh. Hindi kasi... Did not file a memorandum. Oo, so hindi na sila lumaban. Kasi feeling ko ano na yan eh. I mean, ang tama yung sinabi mo before na kung ilalaban pa nila na serve na yung sentence eh. For the record na lang itong ipaglalaban kasi nila, parang feeling ko ano na eh. Diba 2020 siya nakulong, tama? Oo, Oh, 2020. so 2022, oh. So 3 years yung ano niya eh. So, hindi na umano kasi matatapos na rin yung ano niya, yung tawag dito. Yung Actually, nakalabas siya 2024 eh. Na ano siya, na parang na ano yung decision nito 2022, nakakulong pa rin siya. Nung So, time parang- na to. Kung ikaw yung prosecutor, kailangan mo pa ba talagang gawin 'yan? Kasi parang wala na rin mangyayari eh kung pwede for the sake yung may record, no? Pwede. Yung sinasabi ni Bungo, ibig niyang sabihin dito, yung para magkaroon ng conviction, 'di ba? Na Oo, para itutuloy mo. Pero kung ang gusto mo lang naman maparusahan itong taong to sa ginawa niyang pwede na 'yan. Na-serve niya na yung sentence eh. Kasi ang mangyayari kasi gagastos na naman yung gobyerno para sa kanya. Oo. Di ba? Umapela siya. Tsaka, kahit halimbawa kung yun ay mapagtibay man na guilty siya, wala na eh. Makakalaya pa rin naman kung makakalaya eh. Tapos na yung decision. Tapos na yung, ibang minus yun, di ba? Parang ganito yun, kasi iniisip ng tao kasi, pag na-sentensya another 3 years uli, yun ang iniisip kasi ng tao eh. Hindi. Di ba? So, yung sinerve mo sa kulungan, hanggang sa madesisyonan ka, ay ima-minus mo yun do sa sentensya mo, tama? Oo, yes. Oo. So kung habang pending habang pending yung kaso, nag-serve ka ng 3 years. O di may makikredit sa iyo yung 3 years na yon. Oo. So ganun lang yun, no. Ganun Kaya lang ito, yan eh, parang decision na rin kasi abala rin eh, 'di ba? Hindi naman private na tao yung nag-file eh. Yung imbis na yung prosecution, mag-prosecute na lang ng ibang kaso. Oo. Yung mas matindi katulad ng sabihin natin, may nang rape ganyan, may mga nakawan na naganap sa Maynila. Aksay mo pa ang oras mo diyan. Nakulong naman na eh. Nakulong Diba? na eh. So, ayun, meron pa siyang human trafficking case nung time na yan. Kaya kahit mapalaya siya dito, kahit magkaroon siya ng order ng release, hindi pa rin siya makakalabas. Kasi, so, pinabayaan na. Alam na natin ngayon, ha? Alam na natin ngayon. So, yun ang reason. Hindi dahil tunay siyang Marcos, hindi dahil siya ay inosente. Ito yung sinasabi kong technicality eh. Naalala mo yung pinag-usapan natin na yung may comment akong pinopost na sinasabi nila, lahat naman ng dyan, na-acquit na, patunayan hindi naman totoo yung mga bintang dyan kasi na-acquit siya lahat eh. Pero sana naiintindihan natin yung reason, hindi porket na-acquit ka, ay talagang hindi mo ginawa ang isang bagay or wala kang pananagutan. May mga circumstansya lang kasi talaga katulad niyan, hindi na nilaban nung nagsampa. Kasi hindi na rin naman kasi worth. Hindi na worth it. Kasi na-serve niya na yung sentence eh. 'Di ba? Tapos pag nilaban nila yan at napagtibay yan, wala rin eh. Ngayon kung sabihin natin na ma-dismiss yung kaso, wala na rin, na-serve niya na yung 3 taon eh. Serve niya na eh.
Ilang buwan na lang, kumbaga, ilang buwan na lang siyang makakalaya. Even so, Tsaka alam din na under siya ng human trafficking diyan na unbailable. kahit bigyan siya ng release order dyan dahil dito sa kaso na to, so hindi pa rin naman siya makakalabas. So gano'n na lang rin yun, no? Nawalan siya ng conviction, yes, pero technicality. Nakikita niyo naman pati na nasabog-sabog yung witness nila. Nagkukontrahan. Yes. Tuloy natin. Ito yung mga issue na gustong linawin ni Mangusin sa Court of Appeals, no? Kasi higher court na to, hindi na nila kayang bulahin to eh. Balik natin muna. Akusa. Balik muna natin. On 10 November 2022, the accused appellant filed his memorandum of appeal. The plaintiff appellee, yung mga nag-akusa, on the other hand, did not file a memorandum. Yan. Ayun. Higher court na to, hindi na nila kayang bulahin to eh. Nako mo? Iba na naman yung reason na sinabi niya, no? Hindi naman daw kayang bulahin. Kailangan mo bang bulahin yun kung yung mga witnesses mo magkaiba yung sinasabi? Kailangan mo pa ba mambula? Iba yung sinasabi ng witnesses eh. Tutuloy natin. Yes po. Yung MATC nabawalan nila eh. Eto, hindi na nila kayang bulahin to. Kasi andito na yung nanay ko, talagang tatayo na. Pati yung... Wait lang. Sabi niya, andyan na daw kasi nanay niya, hindi na. Magkontra nga yun doon sa unang witness mo, ano ba? Tsaka tumayo din naman yun doon sa di ba? Siya mismo rin yung umamin na siya yung nag-register ng Norman Mangusin. Hindi naman talaga si Pacifico. So, magkaiba yun. Okay. Actually, parang mas nakasama nga yun yung... Si Nanang Remy. No, kasi siguro sa tingin ko nung kinross-examine siya doon, no, yung mga kasinungalingan na sinabi niya na pinatira daw siya sa Baguio, tapos si Pacifico Marcos daw yung nagano sa kanya, nag-register, lahat 'yan nag-crumble. Lahat 'yan nag-crumble kasi sa tingin ko hindi naman sanay siguro si Nanang Remy na na inuusisa ng gusto, no? So, pakinggan natin kung babasahin niya ba itong part na ito, no? So, let's go. Kung saan narehistro yung pangalang Francis Leo Marcos. Tama? Eto na. In his memorandum of appeal, the accused appellant raised the following error committed by the court. Ni-raise nung abogado ko yung error ng Branch 28. Ako, to wit, the Honorable Court, ako committed a grave and highly reversible error in ruling that accused appellant is guilty of violating Section 1 and 3 of the CA, number 142, as amended by RA number 6085, even if the prosecution failed to prove the presence of confusion and fraud in businesses transaction to constitute an offense within the concept of the said law and Commonwealth Act 142 as amended by Republic Act number 6085 as charged in the in case of insolvency. So order. Yan yung guilty of violating Section 1 and 3. Actually, hindi siya, bumalik ba siya? Number 6085, even if the prosecution failed to prove the presence of confusion. Okay, so ayan, sinabi na ha. Sila na mismo yung nagsabi itong part na ito. Honorable Court, ako committed a grave and highly reversible error in ruling that accused appellant is guilty of violating Sections 1 and 3 of the Commonwealth Act number 142 as amended by 6085. Okay, so yung prosecution daw, sabi nitong defense, si Attorney Johnny, no, failed to prove the presence of confusion. Ibig sabihin, hindi naman daw ginamit ni FLM ng panloloko yan, yung ginamit yung pangalan. Ulitin natin na hindi na sila umapila. So, hindi na nag-try patunayan ng prosecution. Parang na to ito yung hinain nilang argument na hindi na pinansin. Oo, hindi na yan pinansin ng hindi na tinry nilang ipaliwanag. Kasi
Wala Katulad na. natin, wala na eh. Na-serve niya na yung sentence niya. Kahit papalabas siya dito, hindi pa rin siya mapapalabas. No? So, ayan. Hindi daw napatunayan na ginagamit niya yung pangalan niya para manloko, confuse, tsaka makagulo. No? So, pero alam naman natin, kayang-kaya nilang patunayan yan kasi ginagamit Hindi na nga lang pinansin. Oo, hindi Diba? hindi na lang nila tinry na gawin. So, ulit, technicality yung reason. Hindi dahil sa merits. So, tuloy natin, no? Fraud in businesses transaction to constitute an offense within the concept of the said law under which accused appellant is prosecuted. Number 2, the honorable court committed Honorable. error in ruling that the accused appellant is guilty of violating section 1 and 3, okay, of CA number 142 as amended by RA 6085, even Okay, papakita ko na yung next na ano, no? Yung next na, anong number na yan? Ito na yung next na page, no? Yan yung mga issues na ni-raise ng ano, sa appeal, no? Pero nung tinignan ng korte yan, ito lang yung issue, no? Mamaya. Maglalagay nga ako ng disclaimer sa umpisa nito. Kung gusto niyo unawain, tiyagain yung panoorin. Kasi yung mga salitaan na ganito, may mga bagay na na tatama rin. Oo, highly technical, no? Oo. Tsaka tama. So tuloy natin. even if the prosecution failed to discharge their duty to prove each and every element of The the crime charged in the information to warrant a finding of guilt for that crime. Na binanatan na ng abogado natin. Number 3, the Honorable Court 28 committed a grave and highly reversible error in ruling that the accused appellant is guilty of violating section 1 and 3 of the CA number 1.2. Issue. The said error may be summarized. Meron siyang binasa. Tignan niya, the Honorable Court committed a grave and highly reversible error in ruling that accused appellant is guilty of violating sections 1 and 3 of the CA number 142 as amended by 6085. Okay, hindi niya binasa tong part, no? When it did not rely on the strength of the prosecution's evidence, but instead bank on the weakness of the defense of the accused appellant. Ibig sabihin, katulad nga nung nakita natin, no? Yung depensa ni FLM dito masyadong mahina. Pero hindi kasi dapat ganoon yun. Dapat yung evidence ng prosecution dapat malakas. Dapat hindi lang mahina yung evidence ng defense. Dapat malakas yung evidence ng prosecution. Ang sinasabi ni Attorney Johnny dito, nag-focus lang sila na mahina kasi yung depensa ni Culaong. Yun lang. Oo. Kasi parang actually parang may yung sa prosecution parang tinatamad na rin na parang nababasa ko gano'n. Oo, kasi 3 Oo, years parang wala na rin, useless na rin talaga kasi talaga ilaban. So, For the record na lang siguro yung nilalaban nila. Oo, para mawala yung yung conviction. O ngayon, niyayabang niya ngayon, wala siyang conviction. So, tuloy natin. To one issue, whether or not confusion and fraud in business transaction must exist in the use of alias Francis Leo Marcos E. Antonio of the accused appellant for him to be convicted beyond reasonable doubt of the offense of violation section 1 and 3. Oh, so ang ano lang dito, ang issue lang nila, kung yan, nung sinamarize ng regional trial court kung saan sila umapila, ang sabi ng regional trial court, ito lang talaga yung issue natin na pag-uusapan. Whether or not confusion and fraud in business transaction must exist. Kailangan daw na patunayan na ginamit niya yung pangalan niyang FLM para manloko at makagulo sa business transaction. Feeling ko kaya naman yun no? Ano lang talaga? Kaya, oo. Kaya. Kasi hindi na lang talaga pinursue. Oo. Nangungutang siya, pangalan niya FLM. Diba? Tapos, nang e-estapa siya, pangalan niya FLM. No? So, yes, kaya. Yun nga lang, hindi na ginawa. So, tuloy. Of the Commonwealth Act. Huwag di ko, ang haba nito, Limor. Ayan.
Ang haba. Kita ko na lang. Oh, ang haba Ruling. daw. Hindi na binasa, no? Hindi na binasa. Ang binasa na lang nila yung dulo. Excited siya doon sa ano eh. Sa, Okay. The certificate Oh, of nandun na sa ruling. Sa ruling na kagad yung binasa niya. No? Ano yung ginamit na legal basis ni Attorney Johnny? Ayon dito sa ano? Ito, yung Ursua versus Court of Appeals. No? Sabi sa Ursua versus Court of Appeals, yung accused appellant daw, inargue nila na yung prosecution daw dapat i-prove na merong confusion and fraud. Hindi na yung ginawa ng ano ng hindi na nga ginawa eh. Talagang nag-fail talaga doon kasi pinabayaan na eh. Oo. Okay, instead the prosecution presented witnesses coming from the government or public offices who never presented nor proved any business dealing. O di ba? Hindi nila ina-argue na ginagamit niya yung pangalan na Francis Leo Marcos at saka yung Norman Mangusin ng Sabay. Hindi na nila yun ina-argue na hindi yun totoo. Ang ina-argue na lang nila, hindi nyo naman napatunayan na ginamit niya yan para manloko. 'Di ba? Yun lang yun. Ang nag-focus kasi yung prosecution na patunayan na ginamit niya ng Sabay. Yung pangalan na yun. Ngayon, hindi ka pwedeng isang tao, dalawa pangalan mo. Pero feeling ko malakas ang laban yan kung talagang inano eh. Oo. Ano lang talagang kahit ako tinatamad na rin akong basahin to kasi nga ang bottom line dito, hindi na talaga nilaban. Oh, yes. Dahil kumbaga, kung So, ako, in layman's term, wala nang bilang kasi. wala nang bilang. Oh, Wala nang hindi bilang ka kung na ilalaban magpo-focus pa. dyan. Hindi ka na magpo-focus diyan, 'di ba? Oo. Kumbaga sa kalaro mo, ano na yan eh, buro na yan eh. Para bang tama na. Buro ka na eh. Parang ganon. Okay. So, to make the long story short, hindi na patunayan kasi ng prosecution na ginamit niya yung pangalan niya as malicious na pangalan. Okay. Pero ang tanong doon, talaga bang hindi napatunayan? Kaya naman kung gugustuhin. Talagang hindi na lang pinatunayan kasi pointless. So, ito yung sinabi ng court dyan tungkol dyan, no? Ito yung sinabi ng court tungkol dyan. Teka, wait lang, ha? Nasaan na ba? Ito. Okay. So, in this case, the court finds that the court ako failed to adhere to the decision of Ursua versus Court of Appeals. The record is bereft of any showing that the accused appellant used alias Francis Leo Marcos in a business transaction and the same caused confusion and fraud. Yun, hindi nila yan pinatunayan yung part na yan. No? So, dahil dyan, na-dismiss siya. Pero yung tanong na siya ba ay Norman Mangusin at siya ba talaga ay Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos, ibang usapan yun. Ibang usapan yon. Parang Oo. kasi yan yung ginamit. Ito, you have to understand. Kaya siya na-acquit hindi dahil napatunayan siya si Francis Leo Marcos. Yes. Kasi yun ang lumalabas eh. Na-acquit ako kasi napatunayan na talaga na ako si Francis Leo Marcos. Okay. So, pag-usapan natin yung birth certificate niya kasi yan yung lagi niyang inaano eh. Yung lagi niyang pinagmamalaki, no, sa yung birth certificate daw niya parehas daw na totoo 'yon, no? So, basahin natin 'to. Okay, so sa ruling. Total ruling na rin naman yung binabasa nila, 'di ba? Pakinggan natin yung ruling. No? Pakinggan natin kung paano pinapaliwanag nila. live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith and Ulitin natin. Hindi niya na naman napansin. No? Pakinggan natin, ha? the outset. Okay, at Okay. The certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith. Okay. Mas pinapabura na yung birth certificate niya na Norman Mangusin. Hindi niya nakita. Hindi niya naintindihan. Kasi nga ang importante sa kanya diyan yung yung pagka-absuelto. Wala 'yan.
Oh, Tagalogin natin yung nakasulat ha. Nakikita nyo naman, di ba? Ruling at the outset. O sabi, una sa lahat, yung Certificate of Live Birth ni Norman Mangusin ang mas binibigyan namin ng kredensya kesa doon sa Certificate of Live Birth niya na Francis Antonio Mangusin. Francis Leo Antonio Marcos. So hindi niya yan napansin kasi hindi naman siya marunong. Or lutang siya niyan, excited Oo. siyang basahin yung yung huli. Ang tawag sa atin ni Karekawa at saka ni Ay Cordillera, mga bobo daw tayo eh. Kasi mas magaling pa daw ba tayo sa korte? Yun yung sinabi ng korte, kitang-kita nyo naman. Di ba? Okay, so basahin pa natin kung bakit yun yung sinabi niya. Pakinggan pa natin. Ewan ko kung binasa niya sa part na to. Sige. And credence by the court, yung branch 28. Okay? Then the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Tayo na, di ba? Wait. Certificate of live birth. Tayo na, di ba? Hindi niya nagigets. Nasa Sabi niya, autopilot siya dyan. Dalawa yung yun nga yung point, yung isa dyan, hindi totoo. Yan yung sinabi yun yung sinabi ng korte. Okay, so tuloy. Basahin mo. Ikaw nagbasa. At the outset Pinaulit pa. of the Accused. Hindi na marunong magbasa. accused appeared as Norman Antonio Mangusin is given More Given. faith. more faith and credence by this court that the certificate live birth of the accused appearance as Francis Leo Antonio Ano ibig sabihin? Yes, dalawang certificate of live birth, di ba? Proud siya. Tuloy natin. yes po. Mas Tawa pa bilang siya eh. ng court, sige, bibigyan diin ko to certificate of live birth ni Norman Mangusin. Ni Norman Antonio Mangusin. Isa dito sa certificate of live birth ni Francis Leo Marcos. Granting na. Ibibigay niya na yung diin doon. Nakuha mo? Eto na. Ano Ano yun? bakit ka natutuwa doon sa part na yun? Di ba, against nga yun sa pinaglalaban mo? Okay, tuloy natin. Hindi niya binasa tong part na to. Nakikita niyo ba? Dun sa may baba. Pursuant to Section 12 of Act 3753, an act to establish a civil registrar. The records of births from all cities and municipalities in the Philippines are officially and regularly forwarded to the civil registrar in Metro Manila. Yan yung sinasabi niya, hindi naman daw siya sa Manila pinanganak. So, pero ang sabi ng batas, kahit saan ka pinanganak, I-forward kailangan sa yung Oo. So, mali yung sinasabi niya kanina. No? Okay, sabi, it was testified by Bernard Corrales, an employee of the Philippine Statistics Office, that the certificate of live birth of Norman Antonio Mangusin is on the file at their office, while the certificate of live birth of Francis Leo Marcos is not. Yan ang malinaw. No? It appears that the certificate of live birth of the accused as Norman Antonio Mangusin is an authentic copy. as it was transmitted by the local civil registry of Bulacan. No? While the certificate of live birth of Francis This is Leo spurious! is spurious. Ano mo nga, wait lang, i-Google Translate mo nga yung spurious para may idea sila. Baka kasi kung tayo magsasabi, biased eh. Ano ba Okay, yun? so ito ha. A spurious document is a fake or counterfeit document that is not genuine. It is a document that is false, forged, or a copy made to deceive, and it lacks authenticity. Yung korte na mismo ang Nagsabi. Oo, na O spurious. asan dyan yung nagpapatunay na yan ay totoong FLM?
Ano yung Baka ano yung Baka sabihin nila, ay yan yung argument ng ng prosecution. No, hindi yan yung argument ng prosecution, yan yung part ng ruling. ruling. Ayan ang ruling. Ruling. So sabi ng korte, no? Sabi ng korte sa ruling niya, no, with that it appears that the certificate of live birth of the accused as Norman Antonio Mangusin is an authentic copy. Okay, as it was transmitted by the local civil registry of Bulacan to the Civil Registry General. Okay, while the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos is spurious. This is spurious. Hindi po namin yan sinabi. O ngayon, ano pa ba ang kailangan ninyong malaman? Oo. Yung Meron sinasabing pa yan, ay, meron pa yan. napatunayan ng ano yan kasi acquitted eh. Oo. Diba? May napatunayan yung korte. May napatunayan sa korte. Ito na yung napatunayan ng korte, bungo. Na spurious ang birth certificate na Francis Leo Antonio Marcos. Oh, yes. Okay, so ito, tuloy natin. Hindi to binasa ha. Sige, pakinggan nyo. Hindi yan binasa ni Hindi yan binasa ni FLM. So, tingnan nyo ha. Pakinggan natin. Ayan. Tumatawa pa eh, no? Oo. Ito na. Yung mga decision na ng korte to. Oh, hindi. Ulitin natin. Papakita natin, no? Baka sabihin nyo, pagtapos nung binasa niya yung ayan, di ba? Pagtapos na binasa niya, hindi na niya pinakita. Okay, no? O, di ba? Nahaba. Ito na. Skip niya Yung mga decision na ng korte to. Dito tayo sa dulo. Doon na sa dulo. Sige, pero hindi. Mahalaga yun eh. Mahalaga yun. Okay. So, prima facie evidence of the facts therein stated. So, ibig sabihin, may prima facie evidence na nagpapakita talaga na peke yung niya. The court takes note of the testimony of Remedios Mangusin, the mother of, that she registered the birth of her son in Bulacan. Oo, Bulacan. mas pinaniwalaan ito, no? Yung ni Nanang Remy. So si Nanang Remy din talaga mismo yung nagsabi. Moreover, Actually, parang nilaglag ni Nanang Remy dyan eh. oo, yan yung sinasabi natin, yung sinabi ni Jack Pati dati na nilaglag si Remy. Oo. Nilaglag ni Remy si Francis, no? Moreover, pakinggan natin. Kita mo. Ilan ang certificate of Ay, life birth? wag pala yan, no? Kasi tapos na yun. Hindi pala to binabasa, no? Hindi binasa, Moreover, in-skip yan eh. oo. The event about which Rico D. Peñaranda, the civil registrar of the municipality of Tarangnan, Samar, put in the civil registry form number 1A, he issued was the record of birth of a certain Francis Leo Marcos, which allegedly took place on September 29, 1979. For the copy of the certificate of live birth of Francisco Leo Antonio Marcos, the local civil registrar of the municipality of Tarangnan, Western Samar, at the time was Guido Robin. Robin. Iba, Oo. Neto lang, paano mangyayari na si Peñaranda yung nag-file nung 1979, di ba? Eh, hindi pa siya yata yun yung nung 1979. Tsaka kung 1979 pa lang siya na yung civil registrar ng Tarangnan, ilang taon na siya ngayon? Ilang taon na siya? Baka 100 taon na yan. Kalokohan. Necessarily, Peñaranda's knowledge of Francis Leo Antonio Marcos birth record allegedly made and entered in the civil registry on December 29, 1979 was based merely on general impression. So, my goodness. So, ito yung part na to, no? Gusto ko to. Furthermore, the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos shows that his mother, Remedios Baking, and father, supposed father, Pacifico Edralin Marcos were not married. Were not married. So, dahil hindi sila kasal, kailangan ng affidavit ng acknowledgement na yung parang kay Eman Bacosa, di ba? yung Pacquiao. Na hindi tatay niya talaga, ibig sabihin kinikilala siya ni. Kinikilala siya. Oo. Eh wala namang ganoon, no? Dapat meron yan sa likod nung certificate. Pero sabi dito, the affidavit
of acknowledgement and admission of paternity appearing at the back of the certificate was not subscribed by Pacifico Edralin Marcos. So walang pirma ni Pacifico. Ano yung sinasabi ni Baarde dati? Oo. Ano yung Napermado sinasabi daw. Nakita meron- niya yung nakapag-debate sa akin, di ba? Meron Sino kami, nga? permado ni Pacifico. Sinungaling. Yung Given ano that given the statement in the certificate of live birth of FLM, Francis Leo Antonio Marcos, that Remedios Mangusin and Pacifico Edralin Marcos were not married, and there is no acknowledgement of paternity of Pacifico Edralin Marcos, pursuant to Section 5 Act Number 3753 and Article 280 of the Civil Code of the Philippines, the local civil registrar has no authority or make record that the paternity of an illegitimate child to make or record that paternity of an illegitimate child. Ibig sabihin, walang authority yung local civil registry na isulat niya yung pangalan ni Pacifico Edralin Marcos na tatay nitong taong to. Kasi walang pirma si Pacifico. At ito yung gumaganang batas nung time na to. No? Ayon sa Section 5 ng Act Number 2753. In the case of a legitimate child, the birth certificate shall be signed and sworn to jointly by the parents. Wala namang pirma yung tatay. Or only by the mother if the father refuses. It shall not be permissible to state or reveal in the document. Bawal sabihin sa document kung sino yung tatay niya kung walang nakasulat. Nilagay na Pacifico eh. Oo, nilagay niya Pacifico eh. No? So, malinaw yan ha, malinaw. Malinaw yan. O di ba kung kung yung father ay nire-refuse yung acknowledgement ng child. No? Sabi ng Article 280 ng Civil Code, when the father or the mother makes the recognition separately, he or she shall not reveal the name of the person with whom he or she had the child. So, hindi pwedeng sabihin kung sino yung tatay. Bakit? Hindi niya kinikilala eh. So, baka masira yung buhay niya dahil nga may nagpapakilalang anak niya daw tapos di naman pala talaga niya anak. So, hindi mo pwedeng yun. Hindi mo pwedeng i-disclose na ito yung tatay mo sa mga legal na document katulad ng birth certificate. No? Both legal provisions explicitly prohibit not only the naming of the father of a child born outside of wedlock when the birth certificate or recognition is not filed or made by him, but also the statement of any information or circumstance by which he could be identified. So, hindi mo pwedeng i-identify yung tatay niya kung ayaw mo nung tatay. And this is kung hindi sila pinanganak ng kung pinanganak siya ng yung nanay at tatay niya ay hindi kasal. No? So, ayan, malinaw, no? Malinaw to. Okay? So, for now for using Francis Leo Antonio Marcos, a name different from his registered name at birth of Norman Antonio Mangusin in several documents, na-convict siya dahil doon. No? Pero itong court na to, yung Regional Trial Court, upon perusal of the judgment dated August 4, 2022, finds that the court overlooked and failed to take into consideration the decision of the Supreme Court in Ursua versus Court of Appeals. Tulad ng sinabi natin kanina, Bungo. Yung Ursua versus Court of Appeals na yan, in-establish niyan na dapat yung paggamit ng pangalan tawag dito, ginamit niya yan in fraud. Ginamit niya yan to deceive. So dito hindi naman pinatunayan ng prosecution. Oo, hindi na kasi nga hindi na binigyan ng hindi napatunayan na ginamit niya yan in criminal acts, yes. Pero napatunayan na hindi talaga siya si Francis Leo Marcos. Oo. So anong sige. Dahil hindi napatunayan yon, meaning ba talo? Hindi lang talaga nilaban na. So ang masasabi natin diyan, yung nangyari dito, itong lahat ng ito, this is conclusive proof. Conclusive na to na proof na si Francis Leo Marcos ay hindi
talaga nag-exist. Incontrovertible. Tsaka ito din yung proof na porket na-acquit or na-dismiss yung kaso, inosente yung ano. May mga time na hindi na lang talaga pinursu. Oo, Diba? kasi sayang sa resources ng gobyerno di ba? So, May mga kasong ganyan yung halimbawa, 'di ba, may kinasuhan na rape. Tapos siguro dahil sa takot nung nagkaso or ano, parang hindi na umattend ng court hearing na ano, madidismiss yan. madidismiss. Pero it doesn't mean na walang nangyaring krimen. Oo, yes. O kaya may nangyaring krimen pero ayaw na lang magano. 'Di ba? Ayaw na lang magsampa. Hindi naman pwede magsampa ng ano in your behalf ng ibang tao Diba? So, sige. With that, I'm going to end this live, no? Panoorin niyo yung mga analysis dito ng mga channels na babanggitin natin, no? Si Nasukir, no? Tapos, syempre, si Bungo, meron siyang, I think, magkagawa ka dito ng post. Hindi, actually siguro kahit ito na yun madali nang intindihin to Yan, i-ano natin, no? I-upload natin tong ng ano. So, mag-subscribe kayo sa channel namin, no? Marami pa tayong ilalabas. This is exclusive and this is conclusive. Conclusive, ibig sabihin, anong i-rebat mo? Yun yung sinabi ng korte. Kung may tanong kayo, siguro ang i-content namin sa susunod, yung mga tanong niyo dyan sa baba. Oh, yes. Pag nagtanong sila. Yes. So, thank you, Bungo. Sige, maraming salamat po. Bye-bye.